Wow! Wow! Hello guys! That anniversary pala ng papa namin ngayon, kaya naisipan namin mag-ihaw ng lechon belly. So ayan, naglagay na nga kami ng pampalasa sa loob niya at hindi sa labas. Nilagyan na nga lang namin ito ng asin, bawang, sibuyas at durog na paminta. Tapos imekos-mekos mo na yan para sumarap. Wow. Naglagay pa pala kami ng oyster sauce dyan, kaso nga lang, nahuli na, dapat nga nauna yan. So ayan, imekos mo lang ng ganyan para naman sumarap-sarap. I-massage mo lang ng ganyan para panigurado masarap to pag naluto. Naglagay nga rin kami dito ng onion leeks at saka lemongrass. Di ko alam kung kaninong recipe to, pero mukhang masarap naman. Ayan na nga yung paglalagyan nilang tubo. Ang haba, mas mahaba pa ata ito kaysa sa pasensya ko. So ayan, nilagyan na nga ng alambre para naman kumapit sa tubo. Inuunahan ko na po kayo, yung alambre po, hinugasan po bago gamitin. Di ba, sabi nga nila, konting dugyot, may sustansyang dulot. Charot! Bira lang po, wala pong ganon. So, ayan, ito na nga yung outcome niya at pwede mo na siyang paikot-ikutin tulad ng pagpapaikot niya sa'yo. Nagpabaga na nga kami ng uling dito para maumpisan na yung pagpapaikot. Tumulong na nga rin ako dito para naman sabihin nila may ginagawa ko for the go. Para di masabihang tamad. So, ayan, after na ilang minuto, umapoy din. Ayan, pwede na mag-ihaw, nakaka-excite na. Ito nga pala yung pinsan ko na muntik na mabasagan ng itlog. Buti na nga lang hindi nabasagan, kundi magiging babae talaga to. So, ayan na siya, for the go. Malapit na sa katotohanan. Nangilab na nga ako sa pagpapaikot dito. Paano ba naman kasi yung nag-iikot, kulang sa energy. Mukhang matagal pa nga ito maluto, kaya naman naghanap muna ako ng pwedeng makain. Naisip ko nga na kumuha ng mangga, kaso nga lang napakataas. Pumasok nga muna ako dito sa bahay para maghanap ng pwedeng makain. Ang kaso nagluluto pa lang din si Mother. Isa nga ito sa mga specialty ni Father nung nabubuhay pa siya. Ito rin yung negosyo nila nung bata pa kami. Si Papa ko yung tagaluto at si Mother ko naman yung tindera. So ayan, mukhang matatagalan pa bago maluto. Kaya naman kumuha muna tayo ng mangga at gusto ka ng maasim. Pag nasa probinsya ka, makakain mo lang ng libre yung mga gulay dito at saka mga prutas. Basta masipag kang magtanim. Naloka ako dito, wala man lang akong manggang makitang mababa. Kaya naman kinailangan ko na ng panungkit. Dahil sobrang napakataas ng mga bunga niyo ngayon. Naaalala ko pa dati, nung bata pa kami, inaakyat pa namin to. Tapos gumagawa pa kami ng mga bahay-bahayan namin sa taas. O, diba? Na-try niya din yan siguro. So, ayan lang yung nakuha ko dahil napakataas. Akala ko pagbalik namin, malapit ng maluto. Ang kaso, pinapahiran pa lang ng oil. Aabutin pa to ng 10 years bago maluto. Naiinip na nga itong si kumparing Bio dahil napakatagal pa neto talaga. Tumulong na nga rin ito pamangkin ko dahil gutom na rin siya. For the kain muna ng mangga dahil alam ko napakatagal pa niyan bago maluto. So, ayan yung ginawa kong sausawan, bagoong na may sili at konting suka. Napaka-perfect niyan, itry nyo na din. Kapag ganyan nga yung sausawan, nakakarami ako ng kain, daig ko pa ang buntis. Ako lang ba, pag kumakain ng mangga, ginaganyan. Feeling ko kasi mas masarap dahil lumalabas yung katas niya. Diba? Parang ewan lang. Pero mas bet ko yung may balat pag ganito yung sausawan. Mas masarap siya, promise, itry nyo na din. Kaya kung may mangga kayo dyan, kumuha na rin kayo at itry nyo yung ganitong sausawan. Pero kung wala kayong mangga, agtakaw kayo tan, akaruba yun, charot. Hindi, kung wala kayong mangga, dayuhin niya na lang ako dito sa bahay at bibigyan ko kayo. Ayan, pinahira na nga lang din natin to ng oil para mabilis nang maluto. Pagkalipas nga na ilang minuto, ganito na yung itsura niya. O, diba, nakakatakam na. Pulala na nga ito si Pareng Bio at pagod nang magkikot. Kaya naman pinalitan na din siya ni Ate Jen. Tinusok-tusok na nga din to ni Bio para mabilis na lang maluto. Sa sobrang tagal na netong maluto, natulala na tong dalawa. Kailangan na ng gin para naman magka-energy na sila. Ganito nga daw magpaikot ang mga pogi. Grabe, sino ka dyan? Si Daniel Padilpat? Isa din to, ganito din daw magluto ang mga pogi. Ilang oras na nga, hindi pa naluluto. Ayan, nagutom na nga sa Ate Jen at inamoy-amoy na nga lang to. Akala nila mabilis lang tulutuin kaya hindi na sila nag-lunch. Tinusok-tusok nga lang din to ulit para maluto sa loob niya. Ginutom na nga rin ako at kumain na muna ako ng pansit. Naluto na nga rin itong kakanin na specialty nila mama. Naalala ko pa nung bata kami, ito yung mga tinitinda nila mama dati. Si Papa nga yung tagaluto noon at si Mama naman yung tindera. Mga merienda yung tinitinda ni Mama ko dati like turon, banana Q, kamote Q,
tumayo siyang hi, palitaw, gano'n. Kaya nabuhay nila kami na pag-aral, na palaki sa ganong paraan. Kaya super thankful kami na magkakapatid dahil nagkaroon kami ng magulang na katulad nila. Dati si Papa yung gumagawa nito, pero kinuha na siya ni Papa Jesus, kaya ako na lang yung gagawa nito. Buti na lang pinapanood ko siya dati kung paano niya i-slice. Kaya ngayon, ako na yung gagawa nito. Hinaman pa nga ako dito ng ate ko, napagandahan daw kami ng slice. So ito yung sa akin, ito yung slice ko. O, Wow. diba? Ganda. So ito naman yung kanya, i-slice din niya. O, diba? Una pa lang, napakapangit na. Sige, push mo lang, te. Ayan na yung kanya, at ito yung sa akin. O, diba? Napakalayong maganda. So, ito na siya. Ayan, napakasarap niyan. Go back to lechon belly. Ayan, hapon na, hindi pa okay. After 30 minutes at gabi na nga, at ito na siya mga mi, at okay na siya. So, ayan, pwede na siyang kainin. Garap na! Up! I-try din natin sa Mount Tomas, guys. Bukan na lang. Tama ito. Okay, oh. Ako pa rin ako. No, Ma, tikman mo. Sarap. Sarap. Tia. Tia. Sarap. Oh. Solve. 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 Gawa niya naman sa palang kalahati pa. Dana. Solve. Gusto na, solve. So, ayan lang. Bye, guys!